Ilang linggo bago ang Chinese New Year, abala na ang shop na ito sa isang mall sa Baguio City. Alok nila, iba't ibang pampaswerte at pangtaboy malas sa pagpasok ng Year of the Wooden Snake. Yung Year of the Wooden Snake is a transformative year. Kailan, di ba yung snake nagtatanggal ng balat, nagpapalit ng balat? So may bago na siyang balat. Yun yung inasabing transformative year. So magiging maganda ang negosyo in terms of technology. Mag-ingat sa illnesses kasi nasa center ng chart yung illness star. So sa lahat ng mga nawawala sa chart ng taon is metal element, which is resources, kaya medyo mahihirapan tayo. Ang mga ito, madalas kong abangan ni Daryl. Sa kanyang palagay kasi, ang aral na mula sa Feng Shui nagsisilbing gabay para sa buong taon. It's more of, it's good to look at it, to read some of the guides, but it's not the total determinant of our future. So, maganda lang siya. It helps us guide, or it's a guide for our actions, if ever, or what are the things that we should look at. Ayon sa Feng Shui expert na si Elizabeth, maswerte raw ngayong taon ang mga ipinanganak sa Year of the Horse, Monkey at Dragon, habang nasa alanganin naman ang mga nasa Year of the Rooster, Boar at Ox. Yung horse, sobrang sky is the limit. Yung horse. Yung dragon, meron siyang victory luck. Yung monkey, siya yung tutulong sa taon dahil ang monkey is a metal element, siya yung magbibigay ng resources. So we can borrow the luck of the monkey. Pero lahat ng animal sign, kailangan maging maingat sa health. Yung boar, conflict with the snake. Ang animal sign naka-conflict ng snake ay boar. Boar is the pig. So, kung ang animal sign, ang reigning animal sign ay snake, ang conflict niya ay boar. Meron tayong tinatawag na God of the Year. The God of the Year will support the snake. Madalas nilang payo sa mga bumibisita sa kanila ang pagkakaroon ng Golden Pagoda. Sa ganitong paraan daw, maitataboy ang mga nakadikit na malas ngayong taon. Overall charm kung saan nakalagay ang prosperity, ally friend at secret friend ng snake, evil eye at iba pa. At pagkakaroon ng wealth bowl o prosperity bowl, dagdag pa niya ang wishing paper. Mainam din daw na bukod sa mga bagay na ito, dapat magkaroon din ng pagdarasal at aksyon sa lahat ng bagay. Yung masasabi ko, kung mahilig po kayo sa Feng Shui, okay naman po na bumili kayo ng pangontra, ng mga charms, ng pampaswerte, sabi nilang para swerte sa pera, para swerte sa love life, meron lahat yun sa Feng Shui. Pero pinipili po kung ano yung dapat mong gamitin. Hindi yung kung naisip mo lang, kung ano yung kailangan mo. So, dapat po maging maingat din tayo sa mga fake. Marami kasing fake na lumalabas. Yung mga imitation lang. Yung mga nagpo-Feng Shui-Feng-Shuyan lang. Hindi naman totoo nilang naiintindihan. So, pinag-aaralan po yung Feng Shui. So, pero pinakamahalaga pa rin na magdadasal tayo. Siya pa rin yung pinakamataas. Gabay lang yung Lucky Charms. Madali lang naman sabihin na atin ang taong 2025. Pero ang malaking tanong ngayon, ano ang gagawin mo para mapabuti ang iyong buhay sa taong 2025 at sa mga susunod pa? Jose Robert Inventor, RNG News.